Umaalma ang mga taga-Pangasinan sa di manoy maling balita ng isang network tungkol sa pagkalat di mano ng sakit sa balat na kumakain ng laman. Nilinaw na ng Health Department na walang katotohanan ng balitang yon. Gayunman, naapektuhan daw ang turismo sa Pangasinan kung saan pa naman matatagpuan ang 100 Islands. May mga nagkansela ng araw ng booking sa ilang hotel. Live mula sa Pangasinan, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa kabila ng puspusang information drive na isinasagawa ng provincial government ng Pangasinan na naglilinaw na walang kumakalat na flesh-eating disease sa lalawigan, hindi pa rin ito napigilan ng epekto ng maling balita sa turismo dito. Sariwang hangin, asul na tubig at wantusawang island hopping. Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit kabilang ang 100 Islands ng Alaminos, Pangasinan sa mga paboritong pasyalan ng mga turista. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Alaminos, dismayado sa maling balita ng isang network tungkol sa pagkalat sa probinsya ng di umano'y sakit sa balat na kumakain ng laman at balat. Paulit-ulit nang sinasabi ng provincial government maging ng Department of Health, walang kumakalat na anumang sakit sa lalawigan. Pero tila di raw ito sapat para mapawi ang takot sa mga turista dahil ayon mismo sa City Tourism Office, magkakasunod na kinansela ang mga tour at hotel booking sa pamosong 100 Islands National Park. Actually, marami rin po nagpanic dito, lalong-lalo na ang Alaminos ay tourism city. At marami nang tumatawag na sa amin ng mga hotel owners kasi marami daw nagbaback out na, nagpapakancel ng reservation this coming March and all throughout the summer. Dahil nga natatakot daw sila. Nakakainis na blow up yon without investigating the story, na without coordinating with the local government officials, for example, yung aming Provincial Health Office. Nagpatawag na ng emergency meeting ang LGU ng Alaminos para mapag-usapan ang susunod nilang hakbang. Ang provincial government naman, walang tigil sa information drive. Wala pa po sa probinsya ng Pangasinan ang flesh-eating disease at wala pa po sa buong bansa na flesh-eating disease na naitala po ng Departamento po ng Kalusugan at the same time ng Provincial Health Office po ng Pangasinan. Iisa ang ipinupunto ngayon ng mga Pangasinense, hindi biro ang epekto ng pagkalat ng maling balita. Kaya hiling ngayon ng provincial government mag-public apology ang network na naglabas ng report. Kulang na lang nandiri yung mga tao sa Pangasinan because of what they saw. Siguro nararapat lamang na merong some kind of apology. Pero reporting without checking is irresponsible reporting. Mas maganda kung mag-issue ng public apology yung istasyon na nagpalabas ng hoax na yon. In the first place kasi, isolated cases yun ha. They should have verified. Ang nangyari, they were too eager to blow it up out of proportion. Umabot ang pangangalampag ng mga Pangasinense hanggang sa social media. Maging ang Psoriasis Philippines gusto raw ng public apology. Sa kanilang apela sa Facebook, sinabi ng grupo na maraming pasyenteng may psoriasis daw ang nasaktan nang maikonekta ang naturang kondisyon sa sinasabing misteryosong sakit na nakakahawa. Nakakagalit, nakakadismaya. Sana wag nilang gawing parang object kami na para takutin yung mga tao, no? Siguro I just appeal for responsible journalism. Muling binigyan diin ng Psoriasis Philippines na hindi dapat pandirihan ng sakit ng binata sa biliasis dahil ang psoriasis hindi nakakahawa kung di namamana. Kasamang nakakonfine ngayon ng binata sa isang ospital sa Pangasinan, ang dalagang meron ding skin disease. Ayon sa Provincial Health Office, negatibo na sa leprosy bacteria ang dalaga at ang kanyang mga sugat, epekto ng hypersensitivity niya sa multi-drug therapy. May sugat. Yung kirot. Kirot sa balat o kirot sa puso? Pareho. Pinagtitiringan. Pareho ring nakitaan ng senyales ng malnutrisyon ng dalawang pasyente. Pero bumabalik na unti-unti ang lakas nila. Kaya buo ang kanilang pasasalamat sa mga tumutulong sa kanila. Anong gusto mo matapos na kurso sa college? Nursing po. Para malagaan ko yung sarili ko. Bahala na sila kung anong iniisip nila. Basta ako gagaling.
Jessica, sa ngayon ay patuloy pa rin nagpapagaling yung dalawang pasyente na mayroong skin condition dito sa isang ospital sa Pangasinan mula nung ma-confine sila kagabi. Based doon sa prognosis ng mga doktor sa dalawang pasyente, yung binatang mayroong psoriasis, maganda yung prognosis sa kanya at sinasabi nila sa atin na in 2 to 3 days maaari na raw siyang makauwi o ma-discharge sa ospital at ituloy ang treatment sa bahay. Samantalang yung dalaga naman na merong ibang skin condition ay tinataya nilang nasa 1 buwan muna yung tentative na gamutan. Hindi lang kasi yung epekto doon sa kanyang balat dulot ng skin allergic reaction doon sa anti-leprosy drug na kanyang ininom prior ang kailangan tutukan ng mga doktor. Kailangan din nilang tutukan ang ibang aspeto ng kanyang kalusugan tulad ng kanyang compromised immune system at severe anemia. Samantala, inaabangan pa rin natin ang pahayag ng ABS-CBN hinggil sa issue. Jessica. Okay, sinusubukan pa rin ho namin na kunin ang kanilang pahayag pero hanggang ngayon wala pang opisyal na statement mula sa ABS-CBN network. Dano, so paano daw, may balak ba ang Pangasinan kung paano nila ika-counter itong epekto nitong balitang ito sa kanilang tourism industry? Bukod sa information drive, Jessica, malaki yung naging pasasalamat nila doon sa ibang mga media outlets at pati na rin sa social media for bringing up clarifications, yung pagka-clarify at pag-correct doon sa issue ng nung sinasabing ang flesh-eating disease na mabilis din yung pagre-rectify at pagko-correct doon sa issue. Sa ngayon, inaabangan pa rin nila gaya nung nabanggit natin kanina yung public apology mula doon sa network at sa ngayon nakatutok sila doon sa pag-alaga doon sa dalawang pasyente na naging sentro ng issue na ito, Jessica. Okay, kasi magsa-summer pa naman at maraming mga kababayan tayo naghahanap ng mapag-swismmingan. Ang malapit sa Metro Manila, ilan lang yan Isa ang Pangasinan sa mga options. Kung ganyan na ngayon pa lang na correct na nga at lahat yung balita, na clarify na, may epekto pa rin sa tourism, mukhang kailangan talaga ng mas puspusang kampanya. I guess, Jessica, that's correct, for one. But also, kailangan din ng mas masusing pag-aaral sa kung ano ba yung mga sakit na natalakay sa kalakan ng issue na ito. Dalawa yan. Una, leprosy, pangalawa, psoriasis. Siguro kailangan ng mas malawak na pag-aaral, mas malalim na pangunawa sa kung ano ba itong mga sakit na ito, paano ba ito nakukuha at paano ba ito nagagamot. Itong dalawang sakit na ito ay hindi naman ito dapat pagmulan ng hindi pagkakaunawaan o hindi dapat pandirihan, hindi dapat katakutan. At siguro kung sabi nga sa atin ng dalawang pasyente na nakausap natin kanina, kung meron sigurong magandang idinulot itong pangyayaring ito, siguro yun yung mas nagkaroon ng pangunawa, mas nagkaroon ng atensyon ang publiko sa kung ano yung mga sakit na ito na posible ring maging tulay sa mas malalim na pag-unawa. At sabi ng mga doktor, hindi nakakahawa itong mga sakit na ito, kaya wala dapat dahilan para ang mga turista ay iwasan ang Pangasinan, lalo na magsa-summer na. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.